Ayon sa bagong ulat, ang ransom note tungkol kay Nancy Guthrie ay nagsabing siya ay ligtas ngunit natatakot. Kung sino man ang may hawak sa aming ina, makipag-ugnayan kayo sa amin. Wala pa kaming direktang naririnig. Sinubukan ng anak ni Nancy Guthrie na makipag-usap sa dumukot sa kanyang ina sa video na ipinost sa Instagram kagabi. Doon nakatutok ang paghahanap kay Nancy. Habang nag-aalok na ngayon ang FBI ng libu-libong dolyar bilang gantimpala, sinusubaybayan namin ang kaso na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Ika-anim na araw na hinahanap si Nancy Guthrie at lumampas na ang isa sa dalawang deadline sa di umano'y ransom note. Ako si Cameron Guthrie ng pamilya Guthrie. Sa may hawak sa aming ina, nais naming makausap kayo dahil wala pa kaming natatanggap na balita. Kailangan naming makipag-ugnayan at magkaroon ng paraan ng communication sa inyo. Una, gusto naming malaman kung nasa inyo ang aming ina at makausap kayo. Naghihintay kami ng inyong tawag. Iyan ang video na ipinost halos kasabay ng oras na sinabi ng FBI na may deadline sa umano'y ransom note na mukhang sineseryoso ngayon ng mga autoridad at ng pamilya Guthrie. Ang deadline na iyon ay alas 5 ng hapon Mountain Time nitong Huwebes. Sinabi rin ng FBI na may pangalawang deadline na nakalista sa sulat na sinasabing ito ay sa darating na Lunes. Wala na silang binigay na dagdag detalye sa press conference ng Pima County Sheriff's Department nitong Huwebes. Gayunpaman, inilabas nila ang ilang mahahalagang impormasyon na nakapaloob umano sa nasabing sulat. Tungkol sa ransom letter, alam naming ito ay ipinadala muna sa lokal na media bago sa mga pambansang outlet. Lahat ng lead ay tinitingnan naming seryoso. Nakikipag-ugnayan kami sa pamilya, nagbibigay ng payo at rekomendasyon bilang pulis, ngunit desisyon pa rin ng pamilya ang anumang gagawin tungkol sa ransom. Salamat sa mga miyembro ng komunidad na tumawag at nagbigay ng mga information. Para sa may anumang impormasyon, kahit maliit, pakireport po. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng pagtawag sa 1800 call Federal Bureau of Investigation or online sa tipsfbi.gov. Ngayon na natanggap ng TMZ at nang hindi bababa sa dalawang lokal na television station sa Tucson, ang umano'y ransom note ayon sa TMZ, hiniling ng FBI na huwag munang ibahagi ang ilang impormasyon sa sulat, ngunit naglabas pa rin sila ng ilang bagong detalye kagabi na tatalakayin natin mamaya. Sabi ng FBI, hanggang Huwebes, wala pa silang komunikasyon. Patuloy na sinisikap ng mga Guthrie na alamin kung may kaugnayan ang di umano'y sulat na ito sa mga taong kumuha kay Nancy Guthrie. May kakaibang detalye sa sulat, lalo na ang oras ng pagtanggap at ang mismong pagpadala ng sulat ng mga dumukot. Pero mula noon, di na kami nagkausap. Ang sulat ay ipinadala sa lokal na istasyon ng telebisyon noong Pebrero 2, isang araw matapos kunin si Nancy. Sabi nila kakaiba yon, lalo na't matanda siyang babae na araw-araw umiinom ng gamot at maaaring ikamatay niya kung hindi ito inumin, ayon sa hepe ng pulisya. Matapos ang press conference noong Huwebes, may nakita kaming ilang aktibidad hindi lang sa bahay ni Nancy Guthrie. Mukhang bago ito dahil sinusuyod na ng autoridad ang paligid ng bahay ng anak ni Nancy, si Annie. Ngayon, ito ang mga larawan ng bahay ni Annie sa Tucson at siya ang panganay na anak ni Nancy Guthrie. Pinaniniwalaan na dito naghapunan si Nancy nung Sabado ng gabi. Ayon sa media, nakita nilang nagsusuyod ang pulis sa paligid ng bahay ni Annie. Noong Huwebes ng gabi, humingi sila ng surveillance video sa mga kapitbahay. Ginawa rin nila ito mas maaga sa linggo sa bahay ni Nancy. Mahalagang tandaan na hindi pa malinaw kung inuulit lang ng kapulisan ang kanilang mga hakbang. Tinitingnan ulit ang lugar ni Annie dahil dito raw huling nakita si Nancy bago umuwi at dinukot. O dahil ba ito sa bagong impormasyon na nakuha nila? Alam natin na mas marami ng tulong na ibinibigay ngayon ang pamahalaang federal nitong nakaraang 24 hanggang 48 oras para suportahan ang lokal na tanggapan ng sheriff dyan sa Pima County. Ito ba ay sitwasyon na ang mga bagong tulong ay inaayos pa sa lugar? Wala silang binigay na dagdag detalye, pero halatang mas maraming aktibidad sa paligid ng bahay. Dito naghapunan si Nancy Guthrie bago siya dinukot nung gabing iyon, sa unang oras ng linggo ng umaga.
May ulat na kinuha ng mga autoridad nung Huwebes ang sasakyan ng pamilya ni Annie Guthrie. Ayon sa sheriff ng Pima County, normal na bahagi ng proseso ng pagsusuri ng ebidensya ito para sa kaso. Maaaring iyon ang sasakyan na ginamit ni Nancy Guthrie pauwi mula sa hapunan sa bahay ni Annie. Ang kotse tulad ng kotse na nasa bahay. Karaniwan ito sa investigasyon, bahagi ng search warrant eksena at utos ng korte. Kinukuha namin ito at sinusuri ang sasakyan. Ayon sa sheriff, sumakay ng Uber si Nancy papunta sa bahay ni Annie mga 5:30 ng Sabado ng gabi. Naghapunan siya ron kasama pamilya, naglaro sila, isang normal na gabi. At pagkatapos, inihatid siya ng kanyang pamilya ayon sa sheriff pabalik sa kanyang bahay kung saan siya lang mag-isa nakatira. At dumating siya sa bahay bandang alas 9:45 ng gabi. Ngayon, tinanong ang sheriff kung sino ang tao o mga miyembro ng kanyang pamilya na naghatid sa kanya pabalik sa kanyang bahay. Sinabi ng sheriff na pamilya lang ang masasabi niya sa ngayon at hindi rin tinukoy kung sino ang naghatid kay Nancy pauwi. Nakaka-interest ito pero baka pinoprotektahan lang ng sheriff ang mga pangalan ng tao. Sabi niya kahapon, wala pa silang suspect o interesadong tao sa kaso. Sino ang naghatid kay Annie pa uwi nung gabing iyon? Siya o ang manugang niya? Sa tingin ko ayon sa timeline na ibinigay ng sheriff, isang miyembro ng pamilya, pero pamilya lang. Pipiliin na lang natin ang pamilya ngayon. Bago ko talakayin ng iba pang detalye sa ransom notes, gusto ko munang pag-usapan ang bagong timeline natin. Inilahad ng mga autoridad ang kanilang natuklasan sa investigasyon. Mahalagang talakayin din ang mga hindi sinasabi ng mga autoridad na maaaring makatulong sa pag-unawa kung nasaan na sila ngayon ayon sa mga deputy. Pag-uwi ni Nancy, bumukas ang garahe 48 ng gabi at nagsara makalipas ang 2 minuto kaya pinaniniwala ang iyon ang oras ng pagdating at pagtulog niya. Nakakabahala ang mga pangyayari. Bandang 1:47 ng madaling araw na diskonekta ang doorbell camera ni Nancy. Baka maalala mo ang video mula News Nation ngayong linggo na nagpapakita ng natanggal na doorbell camera sa harap ng pintuan ni Nancy. Narito ang bagong impormasyon. Ayon sa sheriff, wala sa kustodya ng pulis ang device o camera na iyon. Ayon sa sheriff, ang dugong nakuha sa harap ng hagdan ay ipinadala sa DNA testing at lumabas na kay Nancy ito. Wala pa raw silang ebidensya ng positibong DNA mula sa ibang tao. Naghihintay pa raw sila ng resulta. Wala na ang doorbell camera, pero may software sa bahay na nakakakita ng galaw. 2:00 ng madaling araw sa labas ng bahay, sinabi ng sheriff na wala silang nakuha na video ng kung ano man yon sa labas. Inaamin niyang baka hayop lang iyon, pero posibleng mahalaga ito sa investigasyon at maaaring ito ang suspect na kumuha kay Nancy Guthrie. May 228 kamahalaga ito. Nawalan ng koneksyon ang pacemaker ni Nancy sa iPhone niya. Sabi ng autoridad, nakuha na nila ang telepono ni Nancy. Ayon sa aming pananaliksik, maraming pacemaker apps ang nadidiskonekta kapag malayo sa telepono. Maaaring hindi ito yung kaso na may gumagamit ng telepono at pinapatay ang app ng pisikal. Hindi na nagpakita si Nancy sa simbahan kinabukasan kaya nag-alala ang pamilya at pinuntahan siya bago tanghali para kamustahin. 12:03 ng tanghali tumawag si Nancy sa siyam na isang Babae ako, 8-4 nakita ko na ang bagong kontrabida. Pagkatapos ng 10:00 ng gabi kahapon, may high blood, pacemaker at problema sa puso. Kaya mahalagang pag-usapan kung ano ang hindi sinasabi ng mga pulis sa ganitong kaso. Napag-usapan natin kung paano. Ayon sa sheriff, hindi niya sasabihin kung sino ang naghatid kay Nancy mula sa bahay ni Annie Guthrie. Itinanggi rin niya ang ulat na may bakas ng puwersahang pagpasok sa bahay ni Nancy. May nagsabing may puwersahang pasok. Hindi ko alam pinagmulan nun. Palagi kaming naging consistent. Hindi namin pinag-uusapan yan kung may puwersahang pagpasok man o wala. Hindi talaga namin yan tinatalakay. Hindi ko alam saan nakuha ang impormasyong yan. Narinig niyo ang sheriff na pumupuna sa ulat pero di naman niya sinabing mali ito. Hindi rin niya sinabi kung may dugo sa bahay ni Nancy at tumanggi siyang magkomento tungkol sa crime scene. Ang alam lang natin ng opisyal, parang naging crime scene agad ang bahay ni Nancy simula pa lang.
Ngayon, pag-uusapan pa natin ng mas detalyado ang di umano'y ransom note at may mga bagong impormasyon na lumalabas tungkol dito. Napakahalaga nito, kaya dapat nating malaman iyon. Ang sulat ay ipinadala sa dalawang lokal na television station sa Tucson at TMZ. Ang ransom note ay may dalawang deadline, isa ay 5 p.m. Mountain Time sa Huwebes. Iniulat na humihingi ito ng malaking Bitcoin ayon sa FBI. Binanggit sa note ang Apple Watch ni Nancy na natagpo ang nakacharge sa bahay at isang floodlight. Hindi pa rin malinaw ang nangyari sa floodlight. Sinabi sa press ko na tanaw mula sa kalsada ng media ang bahay ni Nancy. Kaya hindi malinaw kung ito ay isang bagay na alam na ng publiko o kung ito ay isang bagay na tanging ang dumukot lang ang makakaalam. Hindi natin alam kung natanggap din ng Guthrie ang parehong liham. Sa video nila nung Miyerkules ng gabi, binanggit ni Savannah Guthrie ang tungkol sa AI, larawan at boses. Tandaan ito. Handa na kaming makipag-usap. Gayunpaman, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan madaling manipulahin ang mga boses at larawan. Kailangan naming makasiguro na siya ay buhay at nasa inyo siya. Hindi pa naglalabas ng karagdagang detalye ang FBI kung may larawan, recording, o ibang komunikasyon maliban sa ransom letters. Alam natin ang ganong komunikasyon pero para sa pamilya Guthrie hindi pa ito malinaw. Harvey Levy ng TMZ lumabas sa cable news kagabi at sinabi na may natanggap silang liham. Ang ikalawang deadline ay Lunes ayon sa FBI pero wala silang dagdag na detalye ukol dito. Pero sinabi rin niya sa Fox News na ang pangalawang deadline ng dami ito ay mas mahalaga. Sinabi rin niya sa Hannity sa Fox News. At ito ang kanyang sinabi. Nagsisimula ang liham sa pagsasabing siya ay ligtas pero natatakot. At sinabi rin nila na alam niya ng eksakto kung ano ang hinihingi. At kaya naman, alam mo, sa pamamagitan namin ay sinabihan ang pamilya at malinaw na ang Sheriff's Department ang nag-abot ng liham sa pamilya. Nakuha namin ang hinihingi nila at sinasabi nilang alam yon ni Nancy. Wakas ng sipi. Kaya ayon sa kanya, tinutulungan ng FBI ang Information Technology Team ng TMZ para tukuyin ang nagpadala ng email. Pero maaaring maging hamon yon. Sinabi rin niya na may mga bahagi ng email na nagpapaniwala sa kanya na ang kumuha kay Nancy Guthrie ay taga-Tucson lang. Sabi niya, ito ang kanyang sinabi. May pareralas sa email na ito na nagpapaniwala sa akin sa sumulat nito. At kung nagsasabi sila ng totoo na si Nancy ay nasa loob ng radius ng lugar ng Tucson, hindi mismo sa Tucson ngayon pero sa radius, maaaring nasa New Mexico siya. Hindi ko alam kung gaano kalayo pero sa tingin ko, ang meron ang mga autoridad ay may radius sila at malaking bagay na yon. Nag-aalok ang FBI ng 50,000 gantimpala para sa impormasyong tutulong mahanap si Nancy Guthrie at mahuli ang kumuha sa kanya. Maaaring tumawag sa FBI sa 1800 call FBI o magbigay ng impormasyon sa tips.fbi.gov. Pwede kang manatiling anonymous. Sa ibang usapin na may kaugnayan sa kwentong ito, sinabi ng FBI na may inaresto silang isang tao na nagpapanggap at umano'y sinubukang samantalahin ang pamilya Guthrie sa kanilang pinakamahirap na sandali. May reklamo tayong isinampa sa Federal Court sa Arizona laban kay Derek Calella ng California na inakusahan sa pagpapadala ng 2 text at pagtawag sa pamilya Guthrie bilang nagpapanggap na nagpadala ng ransom notes na humihingi ng Bitcoin. Nasa 40-S na siya at umano'y inamin niya sa FBI matapos siyang arestuhin at basahan ng kanyang mga karapatan. Kinontak niya ang pamilya Guthrie matapos nilang i-post ang emotional na video na nananawagan sa mga umano'y kidnapper na makipag-ugnayan. Umano'y nahanap ni Calella ang mga numero ng telepono sa pamamagitan ng mga open source online para sa 2 miyembro ng pamilya na malapit kay Nancy Guthrie. Umano'y nagpadala siya ng mga text message sa kanila habang sinusubaybayan niya ang balitang ito sa telebisyon at ang mensaheng umano'y ipinadala niya. Quote, nakuha niyo ba ang Bitcoin? Naghintay kami para sa transaksyon ayon sa FBI. Tinawagan din niya ang kapamilya ni Nancy ilang sandali matapos mag-text at tumagal umano ito ng 9 na segundo. Inamin ni Calella na gumamit siya ng isang app na nagbibigay daan sa iyong tumawag sa isang tao gamit ang ibang numero ng telepono bukod sa sarili mong numero. Kahit akala niya ay matalino siya. Hindi ito naging hadlang sa FBI dahil agad nilang nabuksan ng app at natuklasan na ito ay konektado sa isang email. Derek Calella sa gmail.com, umano'y dinakip siya ng Special Weapons and Tactics Team at may 2 kasong federal na hinaharap. At ang ibig kong sabihin, syempre,
Kapag tiningnan mo ito, sino nga ba ang ganitong klase ng tao? At siya ay inaakusahan pa lang. Sa ngayon, hindi pa siya napatunayang nagkasala pero at syempre ito ay mga paratang pa lamang. Anong klasing tao ang manonood ng emosyonal na video ni na Savannah Guthrie at ng mga kapatid niya tapos susubukang samantalahin sila? Nakakabigla talaga. Sinabi ng mga autoridad sa criminal complaint na may CP tayo. Hindi konektado ang dalawang text sa ransom demand noong Pebrero 2, 2026. Sabi ng FBI, sinusubukan lang ng taong ito na samantalahin ang pamilya. Hindi nila pinaniniwala ang konektado ang taong ito sa pagdukot kay Nancy Guthrie. Kasama natin ngayon si retired Police Commander Mike King, host ng Profiling Evil, para talakayin ang kasong ito. Pag-uusapan pa natin sandali ang bago mong proyekto ngayong linggo. Tinitingnan mo ang ransom note, gusto kong talakayin ang alam natin dahil may impormasyon ka mula sa autoridad. Sabi ng TMZ, may info rin sila at may bagong detalye. Dalawang deadline, nalampasan na natin ang una noong 5 PM Mountain Time Huwebes. Pero ayon sa TMZ, mas seryoso ang pangalawang deadline na sa Lunes. Madalas bang may dalawang deadline ang ransom note? Alam mo, hindi naman madalas pero pumupunta rin ito sa iba't ibang lugar. Naalala ko yung malalaking kaso dati gaya ng Unibomber. Paano niya ipinadala ang manifesto at mga hinihingi sa iba't ibang ahensya? Nakakaintriga para sa akin na hindi talaga natin alam, Chris, base sa impormasyong meron tayo sa huling press conference kahapon. Isang tao ang inaresto matapos subukang gamitin ang ransom note para makinabang at makahingi ng pera para sa sarili. Hindi ko alam kung yun ba ay kabilang sa 2 liham or kung may 3 ransom letter na nalaman na nila. Kaya dapat nating isipin, nailipat na kaya nila ang isa sa 2 at talagang isang opisyal na ransom email lang ang ipinadala sa iba't ibang lokasyon. Agad sumakay ang taong ito at naging pangalawang liham. Kapag 3 o higit pa, doon nagiging kapanapanabik. Sinasabi nito sa atin ang ginagawa nito. Dapat nating malaman ang nilalaman ng mga liham or email. Tugma ba sila sa isa't isa? O baka isa lang talaga ang gumagawa ng magagaling at komplikadong hula? Alam mo, narinig na natin ang mga argumento tungkol sa Apple Watch sa mga litrato at iba pa na nagiging batayan ng mga teorya ng tao. Pwede kang mag-search sa Google at magteorya tungkol sa mga residente kaya madali lang magmukhang mas marami kang alam. Parang lumang Roma na trick ng mga gypsy, inaalam muna nila lahat tungkol sa tao bago magbigay ng vision at sabihin ang nalaman nila. Oh, kaya nga sa tingin ko, yung unang Instagram video ni Savannah Guthrie nung Miyerkules ng gabi ay tungkol sa 3 magkakapatid. Nang mag-ulat ang TMZ, nakuha nila ang ransom note. Noon iniisip mo, seryoso ba talaga ang FBI dito? Tapos, pinag-uusapan nila yung sulat na sinasabi. Hindi rin malinaw kung may nakuha pa sila bukod sa nabanggit ng TMZ at 2 television station. Binanggit ni Savannah Guthrie ang AI, larawan at boses. Hindi ko alam kung mensahe na yon na nagsasabing, uy, kung may patunay ng buhay, alam mo na. Alam namin na iba ang AI at kailangan namin ng patunay. Pero sabi rin ng FBI na hindi ito karaniwan. Walang komunikasyon. Lumabas ang liham. Ano man ang natanggap ng pamilya Guthrie, kung pareho man ito sa TMZ o iyon lang talaga, unang napunta ito sa TMZ at saka dinala ng 2 television station sa pamilya Guthrie. Ano man yon, wala nang ibang komunikasyon mula nun. Sa mga ganitong kaso, kahit na may kakilala kang mukhang, alam mo na, walang naiwan na DNA sa pinangyarihan. Isang taong talagang pinag-isipan ito. Ibig kong sabihin, gaano kadalas na walang balita matapos magpadala ng ganitong sulat? Nakakabahala talaga yun para sa akin. Sana hindi ito senyales na halimbawa pumanaw na si Nancy. Iniisip nila ngayon na wala na akong maibibigay kaya sinusubukan na lang nilang bawasan ang epekto nila dito. Narinig ko rin na usap-usapan sa social media na Instagram ang unang ginamit ng pamilya pero baka may iba pang dahilan dito. Aba grabe, malaki ang tagasunod ni Savannah sa Instagram kaya mahalaga yon para sa akin. Pero kung may sangkot din sa mga bagay tulad ng blockchain financial transactions at ginagamit nila ang cyber na potential na ito, ang cyber na paraan na ito para makakuha ng pera. Maaaring mas bata ang grupong yon na mas sanay sa Instagram kaysa sa Facebook o iba pang mga plataforma.
Sa tingin ko, nagkakaroon tayo ng ideya tungkol sa individual na tinitingnan nila base sa pag-uugali pero hindi ibig sabihin may natukoy na sila. At talagang nagpapasalamat ako sa totoo lang na hindi pa nila sinasabi na ang taong ito ay isang person of interest. Dahil sa panahon ngayon, napakasama ng epekto niyan sa mga tao kapag sila ay parang pinipili or mas mahigpit na tinututukan. Kaya habang iniisip ko ang lahat ng iyan, Chris, siguro ang ginagawa ko ay lalo lang akong nadaragdagan ng mga tanong. Hindi ko alam kung nakakatulong iyon pero napapalapit ako sa ideya na marunong ba siya sa teknolohiya? Isa ba siyang mas bata kaysa sa age group ko, halimbawa? At check na sa age group ni Nancy at mas mahalaga, may nangyari ba sa krimen na ito na nagbago ng lahat tulad ng pagkamatay ni Nancy? Kung ganun ang nangyari na wala ang alas mo, iniisip mo ngayon paano makakaiwas sa pagkakakulong. Ang daming tanong, naiintindihan ko. Sina pulis, FBI, siya sheriff, nagbibigay ng impormasyon pero minsan malabo rin. Ganyan talaga ang kalakaran ng ganito. Alam ko sinabi ng TMZ na email ang natanggap nila. At siguro ganun din sa lokal na television station. Mukhang iyon talaga ang tinutukoy o pinag-uusapan ng mga pulis, yung mensaheng ipinadala. Naiisip ko yung impostor na parang walang alam at sinasamantala lang ang sitwasyon. Mukhang agad itong nalaman, ayon sa reklamo ng FBI. Ano man ang teknolohiyang ginamit niya, mga simpleng bagay lang, mabilis nilang natukoy na siya yon. At pagkatapos, nagpadala sila ng Special Weapons and Tactics Team sa bahay niya sa California. Hindi natin alam kung ano ang alam nila tungkol sa pinagmulan ng email na ito. Paano? Anong klase ng software ang maaaring kailanganin ng isang tao para maitago siya mula sa FBI pagdating sa pinagmulan ng email na yon? Oo, hindi talaga ito ang forte ko. Maliban sa mga 14 na buwan, gumawa ako ng kontratang trabaho para sa isang kumpanya na humahawak ng intel gathering mula sa deep, dark at surface web. Isang bagay na natutunan ko sa mahigit 1 taon kasama ang mga matatalinong tao ay ito. Pwede mong ispoof ang email mo at ilipat-lipat ang mga bagay, kaya mahirap talaga ito. Noong araw, sapat na pumunta sa isang IP address, baka gumana pa rin yun sa atin. Pero maraming tao ang pumupunta sa mga library or iba pang lugar para magpadala ng information. Sa tingin ko, ang alam natin at pwede nating asahan ay iyon. Natukoy nila na yung wallet kung saan dapat ipadala ang cyber money ay totoong wallet talaga. Kung maikakabit naman yun sa isang individual na pwede nilang ituro at tukuyin ay ibang usapan na yon. Pinapakita nito kung gaano kalakas ang forensics sa ganitong investigasyon at ngayon hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Oh, at hindi ko alam pero alam mo, ikaw, 14 na buwan na yan. Malaki na yon, alam mo 14 na buwan na mas marami kang alam kaysa sa akin pagdating sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga bagay na ito. Pero tingin ko kaya naman nila gawin yan kung may hack na tutuntun pa nila hanggang North Korea. Ano kayang teknolohiya meron sila? Na kung totoo ba talagang ransom ito, tanong, sino ba itong grupo ng mga tao o isang tao na may kakayahan? At siguro ang FBI, alam mo sila. Marami na tayong nakita ng mga kaso na iba ang sinasabi nila sa publiko pero marami silang ginagawa sa likod ng mga eksena at maraming atensyon mula sa media. Malamang gusto rin nilang makagawa ng ilang bagay na hindi nakikita ng publiko dito. Sana sa huli ay maging masaya ang resolusyon at makita natin kung paano nangyari ang lahat. Sa press con, malinaw na may DNA sila ni Nancy at may dugo sa harap ng bahay. Bukod doon, parang wala naman base sa sinabi ng sheriff na may DNA pa sila na may kinalaman sa iba pang bagay. Dumaan siya sa timeline na ito at nawala ang doorbell camera. Tapos yung ibang software lang ang nakakakita ng galaw pero walang video. Alam din natin na may pacemaker siya na na-disconnect at wala silang DNA na kaugnay dito. Sino kaya ang gumawa nito? At parang, alam mo yon, ayoko man sabihin yung cliche na parang sa pelikula. Pero ganun yung dating kapag sinasabi ng iba na pro ang gumawa nito, alam niya ang ginagawa niya. Sino ba talaga ang may sapat na kakayahan at karanasan para gumawa at magplano ng ganito kaayos? Gaano kadalas may kriminal na ganong katalino? Matatakpan pa ba ang bakas nila? Mukhang nagawa na ito ng taong yon. Oo, bilang investigador, hinahati ko sa kategorya at isa-isang sinusuri ang mga bagay. Kaya kapag iniisip ko na organisadong salary ang pumasok at gumawa ng krimen,
May mga bagay kang pwedeng i-check na ginawa nila. Yung camera, siguro ring camera yon, pero hindi ako sigurado. Mukhang Google camera lang mula sa frame sa pinto pero hindi naman mahalaga. Kinuha nila yon na parang sinuwerte lang sila or alam nila na magre-reset ang video pero hindi ko nakikita na organisado ang gumawa nito. Kung alam nila na gumagana ang internal na video system at magre-reset pa nga ito, tataya sila na walang makakadiskubre na nawala siya bago mawala ang 8-hour loop na yon. Kaya parang hindi ako naniniwala na organisado sila. Kung alam nila na may camera doon, baka sa labas lang sila nag-focus at tinanggal na lang yon. Pero karamihan sa mga tao, lalo na kung Ring ang gamit, sa tingin ko hindi ka na makakagamit ng Ring camera ngayon nang hindi nakakonekta sa isang serbisyo. Kaya malaki talaga ang risk na tinitake nila. Ibig sabihin kung organisado sila, papasok silang nakamask at sisiguraduhin hindi makikilala. Yun ang mga bagay na pinapansin ko. Kapag iniisip ko ang tungkol sa isang organisadong salarin, alam kong sinasabi ng marami na dito lahat tumutukoy. Maaring hindi naman, maaring isa lang siyang lalaki na basta na lang pumasok at nagnakaw tapos nagkagulo ang lahat at nakahanap siya ng paraan para makatakas. Baka gusto niyang magkapera o makakuha ng mas malaking kapalit dito. Kaya palagi akong bumabalik sa ideyang yon. Mukhang magulo siyang tao na pumasok at wala akong narinig na pinag-uusapan siya. Halimbawa, tinitingnan natin ang dugo sa porch pero hindi ko alam kung napansin mo rin ang mga kalat at bulaklak doon. At mukhang naitulak or natadyakan ito papunta sa porch mula sa paso na yon. Kaya posible ba na ginamit ang isang panlilinlang na paraan doon? May isang tao na pumindot ng doorbell at nagsabi, "Hoy, pulis siya ito, kailangang siguraduhin na ayos ka lang." Sa hindi malamang dahilan, nabuksan ang pintong iyon. Kaya maaring may pumasok na masamang tao sa bahay sa ibang paraan at pagkatapos ay lumabas sila ng bahay kasama si Nancy at dumaan sila sa pintong iyon. Pagkatapos may lagim na nangyari sa porch na naging sanhi ng dugo. Baka iyon ang unang contact kung saan may nangdaya at napilit si Nancy na sumilip at buksan ang pinto. Nakita natin kamakailan ang mga halal na opisyal sa Universidad ng Pilipinas malapit sa Great Lakes na pinatay noong 1 taon. Palagay ko, doon sila napaniwala na pulis ang nasa labas kaya binuksan ang pinto. And sa tingin ko, ikaw at ako mismo ang nag-cover ng kasong iyon ng magkasama. Minnesota, tama? Oh. Iyon nga o. Iniisip mo, ano ang paliwanag sa ganitong asal? Hindi rin ito na pag-uusapan ng iba. Ano kaya ang tinatago ng tao sa likod ng palayok? At nang dumating siya sa pintuan at sumilip at habang inabot siya para hilahin papasok. Yon ang nagdulot ng kalat at naging sanhi ng pag-atake na nagpasimula ng pagdurugo sa terasa. Kaya tinatanong mo kung ano ang tingin ko bilang investigador. May 10 kahon ako sa whiteboard sa opisina kung saan isinusulat ko ang mga naiisip ko. Sige, parang mas organisado ito tingnan pero parang magulo naman ito tingnan. Ang astig doon, Chris, ayon sa estadistika, ang magulong nagkasala ay hindi nagiging organisado habang tumatagal ang krimen, pero ang organisadong nagkasala ay pwedeng magsimula ng planado pero nagkakagulo rin kalaunan. Tulad ng sinabi mo, may mga bahagi ng kwento na pwede mo ring tingnan sa ganitong pananaw. Sobrang kalkulado at maingat ang taong ito, parang may pacemaker siya na biglang nawalan ng koneksyon. Baka naputol ang koneksyon sa telepono dahil malayo na at iniwan nila ito. Sinadya nilang iwan ang telepono, alam nilang walang susunod sa kanila. Tapos parang tinanggal nila yung Ring doorbell camera. Tapos may isip mo, ito ba yung taong may pacemaker? Alam din niya yung tungkol sa Ring doorbell camera. Gets mo? Malungkot, parang sinuwerte lang sila na naputol ang koneksyon ng pacemaker sa telepono at di nila alam na may pacemaker siya. Kinuha pa rin nila yung Ring doorbell camera kahit alam nilang kadalasan nagre-record ito. Alam ko, nabanggit nila kahapon. Sabi nila may kinalaman sa subscription niya na paikot-ikot lang at di naka-upload sa cloud. Baka sinuwerte lang din yung tao. Kaya parang may dalawang paraan, alam mo yon, pwede mong tingnan mula sa dalawang panig. Parang ito ay isang tao na talagang matapang lang. O ito ay isang tao na alam talaga ang ginagawa niya. Kapag tinitingnan mo si Chris, tanungin kita, Paano kung ilagay mo ang isip at nararamdaman mo sa pagiging mandaragit? At pumunta ka ron na alam mong ang Ring doorbell ay magre-reset kada 1 oras, 2 oras, 8 oras at mabubura ang sarili nito.
kukunin mo pa rin ba ang risk na iwanan yun doon? Sa tingin ko, hindi gagawin ng organisadong kriminal ang ganong risk. Pinag-uusapan mo na nakakonekta ang pacemaker niya sa mobile device at nasa kotse ang telepono. Tanungin mo ang sarili mo tungkol sa pag-uugali. Bakit nga ba nasa kotse ang telepono? Dinala ba niya ang telepono nang pumunta siya sa bahay ng anak niya para maghapunan ng ilang oras? Kung dala nga niya ang telepono, anong nangyari para mapunta ang telepono sa kotse imbes na sa loob ng bahay? Saan siya dumaan nang pumasok siya nung umuwi siya ng 10:00 ng gabi? Kaya nagsisimula kang magtanong ng mga ganitong klase ng tanong at kailangan mong subukang sagutin ang mga iyon at sana makatulong ang telemetrics mula sa telepono para malaman pa natin ang iba. Oo. At maganda yung punto mo kasi parang, alam mo yon, at muli, naiisip ko yung mga kaso. Ibig kong sabihin, sinusubaybayan natin yung kaso ni na Spencer at Monique Tepe sa Ohio, kamakailan lang. At naaalala ko rin yung kaso ni Coburger. Sa parehong kaso, iba ang sinasabi ng pulisya sa publiko. Pagkahuli ng suspect, saka lang malalaman na halos masolusyunan na pala agad ang krimen, mas maaga kaysa inaakala. Siyempre, sa kaso ni Dr. Michael Maki, puro aligasyon pa lang lahat ngayon. Pero naaalala ko, isang araw bago ang pag-aresto o 2 araw bago, nasa camera pa yung hepe ng pulisya at sinasabi niya, wala akong alam. Alam mo yon, wala pa kaming suspect sa ngayon. Tapos ngayon, kapag tiningnan mo na yung mga lumalabas na impormasyon, talagang meron na pala silang alam noon pa. Panghuli na lang, alam mo Mike, kasi iniisip ko rin yung malaking tanong na, bakit? Isa itong 84 anyos na babae. Oo, naintindihan ko na may sikat at sa totoo lang mayamang anak siyang babae. Pero sa parehong panahon, may mga problema rin siya sa kalusugan. Alam mo yon? At parang bakit nga ba isang kidnapper? Siguro kailan? At alam ko na yan ang malaking tanong na sinusubukan nating lahat sagutin. Pero parang bakit kukuha ang isang kidnapper ng isang tao na mahina na ang kalusugan? Oo, siguro dapat nating hulaan kung inisip ba talaga nila yung parte ng sitwasyong yon. Kaya kailangan nating isipin kung sino ang biktima at bakit siya naging biktima. Naging biktima ba si Nancy? May bagay ba si Nancy na magagamit nila sa edad na 84 wala siyang dalang telepono o pitaka? Magsisimula kang mag-isip, teka wala namang pinansyal na dahilan kung bakit si Nancy ay makakatulong sa isang mandaragit na lutasin ang problema nito. Baka ginagamit lang siya bilang panakot o leverage para humingi ng mas malaking pera. Halimbawa, may mga kamag-anak na pwedeng tumulong at magbigay ng pera. Kaya gusto nating gawing madali ang mga ganitong kaso. Sa tingin ko palaging ganon, ang talagang nakaka-excite sa akin sa isang investigation ay hindi natin kailangang alam agad lahat ng sagot basta alam natin ang sinasabi ng katotohanan dahil ito ang magtuturo sa atin. Sana makakuha tayo ng magandang balita agad tungkol sa kasong ito. Mike King, laging masarap kang kasama dito sa Law and Crime. May bago kang podcast na Gardens of Evil tungkol sa Zion Society Cult. Saan ito mapapakinggan? Ano ang dapat malaman ng tao rito? Sa anumang podcast platform, makikita nyo ito mga kababayan. Kwento ito ng aking librong Deceived, isang investigative memoir sa kultong Zion Society. Ang nakakatawang bahagi, Chris, ay 2 taon naming pinagdaanan at pinroduce ang podcast na ito. Marami kaming survivor na ngayon ay 45 o 50 taong gulang na babae pati mga pulis na nandoon nung araw ng raid. Meron kaming mga piskal, tagapagtaguyod ng biktima at iba pang lumahok sa pag-uusap tungkol sa kaso at pagbabahagi ng alaala noon. Pero ang pinakamahalaga, may mga natuklasan din kami sa proseso na hindi namin alam na nangyari at talagang hindi ko napansin nung investigasyon. Magandang podcast ito mga kaibigan, pakinggan nyo, Gardens of Evil tungkol sa kulto ng Zion Society. Magandang pakinggan ang Profiling Evil podcast na ino-host ni Mike King, retiradong pulis. Salamat sa pagtalakay ng kaso dito sa Law and Crime. Salamat, Chris. Sige, bago tayo magtapos, gusto kong ipakita ulit ang mga numerong ito sa screen. Kung may alam ka tungkol kay Nancy Guthrie, kung nasaan siya, o kung sino ang kumuha sa kanya, makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff's Department o FBI. 520-351-4900. 523-514-8000 ay anonymous na hotline. Para sa FBI, tumawag sa 1800 call Federal Bureau of Investigation. Pwede ka ring mag-report sa tips.fbi.gov ng Anonymous. Yan lang para sa kasong inilahad ng Law and Crime. Subscribe sa YouTube at Spotify at panoorin ang On the Case sa Peacock. Ako si Law and Crime. Hanggang sa muli.